I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Kailan naman kaya titila ang ulan? Yan ang ating alamin sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, mga kapuso, yung pong mga pagulang ating naranasan, inuulit po natin, epekto po yan ng paghatak ng Bagyong Maring sa hanging habagat. Habang hindi pa nakalalayo ang bagyo sa PAR, asahang magiging maulan pa rin po sa malaking bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng bansa. Kaya muling nagbabala ang pag-asa sa mga taga Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, dyan po sa Calabarzon, Panay Island, sa mga probinsya ng Benguet at Occidental Mindoro, maging sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao sa posibleng landslide at flash flood na dala ng mga pagulang ito. Huling namata ng pag-asa ang sentro ng Bagyong Maring sa layong 580 kilometers sa may silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin mula sa sentro na umaabot sa 75 kilometers per hour at bugsong 90 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos 7 kilometers per hour pasilangan. At base sa track ng ahensya, sa Huwebes pa inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, pero habang nasa PAR, posible pa itong lumakas at maging isang typhoon kung titingnan naman ang storm track ng Weather Central. Naku, Mang Tani, sabi mo, Huwebes pa? Lunes pa lang ngayon, Mang Tani, Ibig sabihin ba yan, tuloy-tuloy pa ang pag-ulan nito hanggang Huwebes, Mang Tani? Yes, Mel. Pero siyempre magbabago yung lakas at dami ng ulan kasi kung titingnan natin, ito yung sirkulasyon nitong si Maring araw ng Martes bukas yan. So habang nandito yan sa may northern part ng PAR, tuloy-tuloy yung paghatak ng hanging habagat. Kaya bukas, Mel, asahan pa rin natin yung mga malalakas na pagulan. At pagdating ng Miyerkules, yan ay kikilos papunta rito sa may silangan ng China. Habang kumikilos ang papalayo, hinahatak niyan yung hanging habagat, pero unti-unti ring lumalayo yung ating hanging habagat dito sa Luzon at sa Visayas. Kaya bahagyang mababawasan yung pagulan, pero asahan pa rin natin yung mga pagulan dito sa Metro Manila. At pagdating ng Huwebes na kung saan lalabas na ng PAR, yung sentro ng bagyong si Maring, dala-dala pa rin niya yung hanging habagat pero unti-unti nang humihina yan at lumalayo dito sa Metro Manila. Kaya ang paalala natin sa ating mga kapuso, Mel, tuloy-tuloy pa rin po yung pagulan bukas hanggang sa Miyerkules yan. Pero pagdating ng Huwebes at Biyernes, unti-unti na pong mababawasan yung mga pagulan. At kung titingnan naman natin, kasi ang pangalawa, Mel, gaano ba kalakas yung ulang naranasan natin nitong kagabi hanggang kaninang umaga kung ikukumpara dun sa Ondoy at yung habagat nung isang taon. 455 millimeters yung ulang ibinagsak isang araw yan, Mel, noong Ondoy, September 26 ng umaga hanggang September 27. Halos yan ay isang buwang ulan dito sa Science Garden na kung saan dyan natin kinuha yung datos. Yung habagat naman, August 6, 323 millimeters, halos kalahati lamang nung ibinagsak ng Ondoy. Pero yung ulan natin kagabi hanggang kaninang umaga, 174 millimeters. So halos kalahati nung habagat ng isang taon at 1/4 noong bagyong Ondoy. Pero kahit ganun kakonti yung bagyo, yung ulan, kung ikukumpara ka Ondoy at habagat, nakaranas pa rin po ng pagbaha ang maraming lugar dito sa Metro Manila. Kaya yun ang isang nakakabahala, Mel. Hindi na kinakailangan kumisan yung napakalakas na ulan upang makaranas ng matitinding pagbaha sa ibang lugar dito sa atin. Samantala, dahil pa rin sa hanging habagat, nakataas pa rin ang gale warning dyan sa seaboard ng Luzon. Posible kasing umabot ng 5 metro ang taas ng alon sa mga naturang baybayin. Kaya makakabuting umiwas muna po dito yung mga mangingisda at yung mga may maliliit na sasakyang pandagat. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.